Kung bago ka pa lang sa ating channel ay nais ko sanang pindutin ang subscribe at like para sa bagong episode. May bago tayong re-recap na manhwa at bago lang ito labas na pinag-amatang Cosmic Heavenly Demon 3077. Magsisimula sa isang dalaga at sinabi, tama ba ang napuntahan natin o mali ang ating patutunguhan? Tumugon naman ang maliit na bata na tama daw ang kanilang napuntahang destination, na malapit na tayo makababa. Ang kanilang pala pupuntahan ay ang tinatawag na Earth na makikita natin na tagtuyot na ito at walang nang kasigla-sigla. Kaya habang na-spaceship sila sinabi ng dalaga, lumapit kanga dito Robert nang makita mo ang ating patutunguhan, na tiningnan niya kanilang destination. Sinabi, kakabiba ito mundo na tama daw ang kanilang destination, pero sinabi ng dalaga ang ating pupuntahan ay hindi man lang matrace ng computer, na kahit ang computer ay hindi rin matrace ang oxygen, at sinisiguro niya may malakas na nakatago dito criminal, na ang kanilang pupuntahan ay ang isa sa mga Black Blood Gang. Na oo daw, baka ganun, galit ito. Nagsabi na hindi daw iyon totoo, na napaka-impossible na ang sect na yun ang gusto sumakop dito. Sanja, ano ang iyong naiisip sa ngayon? Sinabi, kapag lumapit sila sa dyan ay pwede sila mamatay dahil ang kanilang destination ay napakaliit lang ng oxygen na di natin makakaya dyan. Sinabi niya, impossible na may buhay pa sa mundong yan, na mag-install na daw niya ang kanilang shield na may high capacity internal energy. Ayan daw ay aabuting 6 na oras. Sinabi ng dalaga na ikaw na lang Robert ang mag-sacrifice para mahanap ang tao na bubuhay dyan. Diyan ang gusto niya mangyayari, na habang nasa spaceship sila ay na-trace na daw niya yung buhay na tao na nasa baba lang ng kanilang spaceship. Na makikita natin sa baba mundo, ito ay may sira-sira mga gusali, wala ng kabuhay-buhay. Na ang pakay nila dito ay ang nasa Mount Tai. Sinabi niya kung ano ba daw ang Mount Tai. Ang Mount Tai daw ay isang mahalagang lugar na ang mga Martial Alliance tinatawag itong Legendary Sanctuary. Napasabi na lang siya na luman-luma na talaga ito. Dahil dito ay ang mga naninirahan dati Martial Alliance. Sinabi niya na bakit di nila yan nilinis, o di kaya wala sila pera para malinis ang mga ganyan, kaya sinabi niya na kailangan na daw nila hanapin ang tao iyon. Sinabi naman sa kanya ng maliit na bata na sa gilid lang daw ang kanilang hinahan na location. Sinabi ni Robert na kung saan daw dito na wala naman daw siya nakikita daanan. Sinabi dito sa baba ng dalaga ang pakay nila, kaya kung dito man iyon ay kailangan na niya ay set. Sinabi, ano daw ang gagawin mo dyan? Kahit gawin ko yun, buhay pa rin siya. Active na ang kanya ang internal energy drive, naghanda na siya ng isang tira na kayang gumawa ng daanan sa kanila, na sinabi niya na bubuksan na niya daw, pagkalakas-lakas na bumuhos ang buhangin, na nabuhusan nga si Robert. Sinabi niya sa susunod na gawin nila ulit ito ay sabihin niya, ito na nga ang kanilang daanan, na makikita natin na malaki ito na gawa ng dalaga. Sanja, may bakas ba dito ang tao na iyon? Tahimik ito at buhay pa naman yun. Sinabi ni Robert na kailangan nila ng isang tali para makababa. Na tumalo na ang captain nila at sinabi niya, nakabit mo ko iniwan captain. Kailangan na niya sumunod sa kanya, baka magalit sa kanya ito. Sinabi niya, sumunod ka na dito sa baba Robert. Habang naglalakad sila ay sa mga harapan nila ay ang kanilang pakay na nasa loob nito, na ang nasa harapan nila ay isang malaki pinto na may sulat ito. Napatingin na lang siya na kung ano ba daw ito mga nakalagay na sulat. Sinabi niya na Sanja, pakitranslate ito. Ang language daw ito ay isang ancient na nasa 2,000 years na, at ang mga nakalagay dito ay wag mong buksan ito kung ayaw mo mamatay. Nagbitaw ng pagbabante si Robert na kung sino daw ang nagtatago sa loob niyan. Sinabi niya na wag mong pagbintangan yan dahil isa yang ancient na kahit sino ay walang makakabasa sa mga nakasulat sa pinto. Sa paano yun na mangyayari? Sinabi niya sa kaso ito ay kailangan nila ito tignan, na may kakaiba bagay dito sa loob mismo, na nakapasok sila ay nagulat sila sa mga harapan nila, na may isang mahabang buhok.
na sa taas nila ay nakaupo ito at tahimik na walang kibo. Sinabi ni Robert, totoo nga, pero parang isang tao iyang nasa harapan nila. Nagtaka siya kung tama daw. Sinabi niya na kung ganun aalamin niya. Kaya umakyat na ito sa harapan niya, na makikita natin na sa harapan na ito ng bida. Sa mga nakikita sa harapan na mahaba ang buhok nito at halos na matakpan na lahat ng kanyang katawan. Sinabi niya na kung buhay ito ay isa pala itong tao na sa ilang dekada na nandito sa sanctuary ay malabo buhay ito. Susubukan niya daw kung buhay ito kaya, ang ating bida ay walang kibo. Tahimik, naaalamin niya daw sa pamamagitan ng paglapit ng daliri sa ilong nito. Na nadikit niya ang darili niya sa ilong nito, ay walang kibo na nangyayari sa harapan niya na. Bigla na lang na may lumabas na kung anong kidlat, nagulat siya sa mga harapan niya. Ang ating bida na sa mga mata nito ang nanglilisik na mata. Kung ano ba daw ang nasa harapan niya na naghanda siya ng isang malakas na atake. Na ang bida natin ay tahimik at na pinalabas niya ito sa bida. Sa mga mata nito ay nabigla dahil sa ginawa niya ay di naman malakas iyon. Na nakatayo ito sa harapan ng bida natin na may paglakas-lakas na atake. Nasa sa labas nito ay isang malaking energy ang lumabas sa pagkalakas-lakas na. Umabot sa labas ng mundo, na unti tumama sa spaceship nila. Nagtaka siya kung bakit nagkaroon ng ganyan sa ibaba. Sinabi niya, Captain, ano ang nangyayari sa ibaba at ano ba ang mga ginawa niya dyan? Robert, ano ba ang ginagawa niyo? Sagutin mo ang tawag ko at bakit di mo sinasagot mga tawag ko? Pati Captain nito ay tinatawagan niya at makikita natin sa mga usok na ito ang Captain nila. Napasuka ito ng dugo sa natamo niya, na makikita natin na nahirapan na ito nakabangon nasa sulok ito na. Sa harapan niya ay si Robert na nakasabsab sa sahig. Labis na natakot ang Captain dahil sa mga mata niya ay ang bida natin na mahaba ang buhok na nasa harapan na ito ng dalaga. Sino ka ba, tao ka? Sino ang naglakas ng loob na gisingin ako? Nagulat nga ito dahil nagsasalita pala siya, bida natin. Na nag-iisip ito dahil ang isang martial artist ay nabuhay muli. Magsalita ka, bakit mo ako ginaisang, na di niya daw maintindihan ang mga sinasabi nito kaya on niya ang translation mode. Nabida natin, sinabi kung hindi ka magsasalita ay papatayin na kita. Nabigla nga ang dalaga sa sinabi niya at nagtataka. Kaya nagtaas na ito kamay, ngayon ay papatayin na kita. Ano ba daw klaseng halimaw ito? Kaya nagpalabas siya ng isang malakas na atake, na makikita natin ang isang malaking apoy na tumama sa bida, habang walang tigil nito umatake ay sinabi, mamatay ka na. Kaya nagpaulan ito ng madaming energy, pagkatapos makikita natin ang mga pader pinto ay nagkaroon ng mga sira-sira dahil sa mga atake niya. Sa mga nilabas niya ay impossible na mabuhay iyon. Dito ay nag-aagaw hininga ang dalaga na nagsalita ang system na drive overload dahil sa madami ito mapalabas at kailangan na nito mag-recharge ng bago internal energy at sa pagkawala ng usok na ito ay makikita natin ang bida, na nakatago ito na walang kibo, peren, napaisip siya na. Ginamit niya ang buong lakas niya pero bakit parihas peren ang pwesto niya? Sinabi ng bida na natuto ito ng isang divine arts galing sa MA sect dahil ito sa mga malalakas. Na sa mata nito ay nanglilisik na sa galit, kaya hindi niya napapatagalan, nilabas niya na ang malakas atake na sa nakikita natin ay lumutan ito. Nagulat ang dalaga sa nakikita niya sa harapan, dahil ang bida natin ay nasa itaas na binabalot ng violet na energy. Bakit ang isang tulad mo ay mapangangas na gisingin ako sa pagkakatulog? Nagulat ito, sinabi ng bida na mamatay ka na, nabigla ito kung ganun ay mamatay na sana siya pero sa harapan niya ay ang ating bida na nawalan ng malay. Na kung ano ba daw ang nangyari sa kanya, sinabi ni Robert kung patay na daw ito at buti na lang na hindi tayo napatay niyan. Baka buhay peren ang tao na yan, tumugon ng maliit na bata at sinabi, ganun peren, buhay pa siya at nakakahinga ng maayos at yung kanyang pulso.
Dahil nag-collapse siya sa pagkaubos ng energy, na okay pa naman siya pero ang sa loob ng kanyang stomach ay natuyo na. Nagtaka si Robert at ang captain dahil stomach nito kung ganun ay nagugutom siya ng ilang taong pagkakatulog. Nakaalis na sila sa kagapan, napasigaw sa galit si Robert kung bakit mo dinala ang taong halimaw na yan dito. Kung alam mo ba ang iyong ginagawa dahil sa mga nangyari kanina ay isang halimaw ang tao iyang, at kung ganun bakit kasi dinala yan dito di pwede iyang pagkakitaan ng pera, tumugon ito ay napakahalagang pera. Naiwang nagtataka ang dalawa niyang kasamahan at kung ano na do ang gagawin nila ngayon dyan. Kung gusto mo ng susunod na episode paki-like and subscribe. Salamat sa inyo.